Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si Santo Domingo de Guzman, isang pare. Siya ay isinilang sa Calaruega sa bansang Espanya noong ika-12 siglo. Kinalaunan siya'y naging pare at siya ang nagtatag ng kongregasyon ng mga Dominikano na tinatawag na Order of Preachers. At ang kongregasyon na ito ay itinalaga ang sarili lalo na sa pangangaral. Kaya nga Order of Preachers, pangangaral lalo na ng ating pananampalataya. Layunin din noon ng kongregasyon na ito na ibalik sa simbahan yung mga naligaw sa maling turo. Kaya hilingin natin ang panalangin ni Santo Domingo. Merong simbahan sa Quezon Avenue, Santo Domingo, tsaka yung mga Dominikano, UST, yung iba pang mga paaralan. Hilingin natin na sa inspirasyon ni Santo Domingo, tayo rin laging mag-aral ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaan yung sarili nating hindi nag-aaral. Hindi natin sinasaliksik, inaalam yung pananampalataya natin para hindi tayo maligaw. Sapagkat ang pag-aaral ng tamang turo ay liwanag ng ating buhay pananampalataya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang katotohanang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan nawa ay tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang mamuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan, at nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng aliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sinumay nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit, kaiba ang ginawa ko kay Moises
pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na, ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang pagpahariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Guro, anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin.
At nang madaling araw na, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro, "bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag nawawala tayo sa focus sa Panginoon, lulubog tayo o kaya naman maliligaw ng landas. Ganito ang naging karanasan ni Pedro nang pagbigyan siya ng Panginoon na lumakad sa ibabaw ng tubig. Yung tubig na maalon kumakatawan sa buhay natin na nakakaranas tayo paminsan-minsan, kung hindi man madalas, ng mga bagyo ng buhay. Nakakayanan nating lumakad sa ibabaw ng mga bagyo ng buhay. Ibig sabihin yung mga hamon at pagsubok ng buhay. Nakakayanan natin itong harapin kapag nakafocus tayo sa Panginoon. Yung focus natin sa Panginoon na papanatili natin, lalo na sa dedikasyon nating magdasal. Pag lagi tayong nagdarasal ng tunay, kapag tayo ay laging nakatuon sa Panginoon, ay hindi tayo lumulubog kaagad-agad. Sa panalangin, nakakahugot tayo ng lakas ng loob at lalo na ng karunungan mula sa Panginoon. Kaya mahalaga nakafocus tayo. Pag nawawala tayo sa focus, ay magdasal lamang tayo, maglaan ng panahon para tumutok sa Panginoon. Katulad din naman ni Jesus, kahit siya'y anak na ng Diyos, umaahon pa rin siya sa burol para manalangin buong magdamag sa kanyang Ama. Kung si Jesus nagdarasal, lalo na tayo, mga tao lamang tayo, nangangailangan ng nakafocus sa Panginoon. Pag nakafocus tayo sa Panginoon, nakakalakad tayo sa ibabaw ng maraming mga pagsubok at hamon ng buhay. Walang malaking pagsubok ang hindi natin kayang harapin.
Kaya pwede tayong maging nasa ibabaw ng bawat pagsubok natin basta't nakafocus lamang tayo sa Panginoon. Lumulubog tayo kapag hindi na tayo nagdarasal, kapag nababawasan na yung ating oras ng pananalangin, nafo-focus tayo sa ibang bagay, lalo na nafo-focus tayo sa laki ng mga pagsubok na hinaharap natin. Kapag nakafocus tayo sa problema, natatakot tayo, nawawalan tayo ng kumpiyansa, nababawasan yung pananampalataya natin. Pag nakikita natin yung sarili natin, lumulubog na naman, bumalik tayo sa pananalangin. Dahil doon lamang tayo makakapokus muli sa Panginoon at sa lakas na binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo lumulubog kapag hindi na tayo nagdarasal at wala nang focus sa Panginoon, naliligaw din tayo ng landas. Ganito ang nangyari sa unang pagbasa natin kay Miriam at Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moises, pero nawala sila sa focus. At ang nangyari, kinainggitan nila si Moises. Kaya nga gusto pa nilang intrigahin si Moises. Ang sabi nila, si Moises na lang ba ang pwedeng kausapin ng Diyos? Kaya nagsimula yung inggit. Yan kapag ka nawawala ng focus sa Panginoon. Tayo rin, kapag hindi na tayo nagdarasal bilang individual, lalo na bilang grupo, tayo man nag-iinggitan sa isa't isa. Ba't siya na lang palagi? Bakit siya na naman? Bakit siya ang malapit kay ganito at ganyan? Nag-iinggitan tayo. Pag naiinggit tayo, ibig sabihin, wala ka sa focus. Wala ka sa focus sa paglilingkod sa Panginoon. At kailangan mo na muling manalangin ng tunay. Kaya nga buti na lang napatawad sina Aaron at Miriam. Si Miriam nagkaketong pa dahil sa matinding kasalanan na ginawa nila kay Moses, inintriga at kinainggitan. Kaya ganun din tayo, maliligaw tayo ng landas pag hindi tayo nagdarasal. Yung pagdarasal, sinasamahan din natin ng banal na pag-aaral. Kaya nga ngayon, ginugunita natin si Santo Domingo. Kung meron man siyang tinuro sa atin, ay mahalin natin ang mag-aral ng salita ng Diyos at ng pananampalataya natin. Kasi pag di tayo nag-aaral, naliligaw din tayo ng landas. Yung mga grupo natin naliligaw ng landas pagka hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya nga dyan dumarating yung mga inggitan at mga intrigahan ng mga tao kasi ibig sabihin hindi nahubog ng salita ng Diyos. Maaring nagsisilbi pero hindi nakakapag-aral. Kaya kailangan yung pagsisilbi natin nakabase sa natutunan natin na salita ng Diyos. Kaya huwag tayong tatamaring mag-aral. Kapag merong pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos, ng pananampalataya, dumalo tayo. Kinocongratulate ko yung mga grupo at mga ministries na merong regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga grupo, wala. Pag nagmi-meeting sila, kung ano-ano lang pinag-uusapan, hindi nagninilay ng salita ng Diyos. Pero sisikapin natin na turuan ang bawat isa. Meron tayong Parish Formation Night na ginaganap ng regular. Isa sa mga pag-aaralan natin, paano ba magnilay ng salita ng Diyos? Ano yung mga methods? Kailangan yon. Kahit tayo bilang individual, hindi pwedeng hindi tayo nag-aaral. Kaya bukod sa panalangin, kailangan nating mag-aral para nakafocus tayo
sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo nakafocus sa Kanya, lulubog tayo, maliligaw ka pa ng landas. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ating itugon, anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan, at waring nagpadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, muli nating alalahanin na mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. At itaas natin sa Panginoon ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang mga intensyon para sa mga may sakit at mga pumanaw na sa mundong ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, gabayan mo kami upang lagi kaming nakatuon sa iyo. Akitin mo kami na laging manalangin sa iyo at mag-aral ng iyong mga salita. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santo Domingo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iloong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang liwanag mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen
Ina naming